Senator Bato de la Rosa nagsusumamo sa kanyang mga kasamahan na irespeto ang kanyang pagiging Senate Panel Chairman. Ayon po dito sa Inquirer.net, Senator Ronald Bato de la Rosa appealed to fellow lawmakers to respect his committee chairmanship and the freedom to decide when to stop its investigations. As head of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, De La Rosa is leading the probe into the alleged leaked PDEA documents that supposedly linked certain personalities to illegal drugs. His investigation, however, was met with criticisms from the House of Representatives. De La Rosa lamented that in his 5 years in the Senate, he did not hear any senator questioning or wanting to stop a congressional probe. Sabi po ni De La Rosa, ngayon lang ako nakarinig nung siya ay tanungin sa isang interview kung ano ang masasabi niya sa mga komento ni na former Senators Antonio Trillanes IV at ni Pampilo Lacson. Pagpapatuloy pa ni De La Rosa, sana respetuhin rin nila yung pagiging chairman ko ng aking komite dahil nirirespeto ko rin naman yung kanilang pagiging chairman sa kanilang komite. Please, ako nakikiusap sa aking mga kasamahan na bigyan nyo rin ako ng kaukulang discretion as to when to stop my investigation and as to who are going to be invited. Hindi na iwasan ni De La Rosa na ikumpara yung PDEA Leaks Inquiry sa investigasyon ng Senado sa alleged fund scam involving Pharmaly Pharmaceutical Incorporated. At that time, sabi niya, no senators, foes or allies of then-President Rodrigo Duterte questioned the Pharmaly probe or wanted it stopped. Bakit ngayon ito? Ang dami ng pumapapil. Kaya nga, lahat ng mga kasamahan ko, I respect kung ano yung gusto ninyo. But please, ako rin nakiusap sa kanila. Bigyan nyo naman ako ng konting discretion as chairman of the committee. Kaya lang ang sisti po kasi nito, Senator Bato, hindi ba kayo nakakahalata? O sadya lang na ayaw nyong itigil ang investigasyon? Kahit na po, kitang-kita naman na wala nang kredibilidad itong si Jonathan Morales, ay halata pang scripted. Hindi po bulag ang taong bayan. Nakikita po ng mga mamamayan kung ano ang totoo at hindi. At sa pagkakataong ito, halatang halata po na wala pong patutunguhan itong investigasyon na to. Dahil unang-una po, pagdating na lang sa kredibilidad ng witness ninyo, lahat sila nagsasabing sinungaling itong si Jonathan Morales, tanging kayo lamang ang naniniwala sa kanya. Tapos magtataka kayo kung bakit sa 5 taon wala namang komisyon sa mga investigasyon at walang nagpapahinto. Bukod tanging dito lang sa inyong ginagawang Senate hearing na para sa mas nakararaming Pilipino ay isang sarswela. Dahil ito po ay halatang scripted. Pero kayo ang hindi nakikinig. Mula sa House of Representatives, kahit yung mga kapwa nyo senador, sinasabi na nakikita nila na ito ay walang patutunguhan pero pinagpipilitan ninyo. Ano po ba ang sabi ng iyong mga kasamahan dyan sa Senado? Unahin po natin yung mga former senators. Kay former Senator Ping Lacson. Sabi po sa balita, Lacson, also a former Philippine National Police Chief, posted on his social media Tuesday, May 14, what he thought of the Senate inquiry that had placed dismissed PDEA intelligence officer Jonathan Morales in the limelight. Sabi po ni Lacson, an agent can type an intelligence report. The said report was never submitted even for initial evaluation by his immediate superior. There is no official report on record. It is a scrap of paper. Lacson was obviously referring to Morales and his revelations, which have been brushed off due to lack of credibility. Ang daming inabalang tao, dagdag pa ni former Senator Lacson. Sabi naman ni former Senator Antonio Trillanes,
The probe being carried out by the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs was part of a communications plan to overthrow the sitting chief executive. Sabi po ni Trillanes, yung hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa sa Senado ay parte ng communications plan in connection with the ouster plot laban kay President Marcos. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, I was correct in saying that that person is a congenital liar. Well, referring to Jonathan Morales, he doesn't deserve to be a credible witness. Pero para kay Bato de la Rosa, credible pa rin si Jonathan Morales. Sabi naman ni Senate President Senator Migs Zubiri, ex-PIDEA agent Morales, walang ebidensya, puro hearsay. Wala pang naipapakita ni isang ebidensya si ex-PIDEA agent Jonathan Morales sa kabila ng kanyang sunod-sunod na akusasyon sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nasa na ba yung video? Asa na ba yung mga pictures na sinasabi ni Morales? Bakit hindi mailabas? Nakailang hearing na, wala pang mailabas na konkretong ebidensya. Pero para kay Bato de la Rosa, naniniwala pa rin siya kay Morales. Kahit na lahat na ay nagsasabing gawa-gawa lang ni Morales lahat ng yan. At lahat ng yan ay kasinungalingan. Ayaw maniwala ni Bato de la Rosa sa majority ng mga nagsasabing sinungaling itong si Morales. Bukod tanging siya lang ang naniniwala kay Jonathan Morales. Anong klase ba yan? Kaya tuloy sabi ni Senator Chis Escudero, hanggang kailan ba to? Senator Francis Escudero said, it is high time to end the Senate hearing on the alleged leak of documents from the Philippine Drug Enforcement Agency as more proof emerges about the dubious character of the former agent who claimed to be a whistleblower. Kaya nga ang naging tanong ni Senator Chis Escudero, hanggang kailan ba to? Ayon naman kay ex-PIDEA Chief Dionisio Santiago, tinawag niyang professional storytelling liar itong si Morales. At ito namang si Arturo Cacda, ang PIDEA chief noong 2012. Sabi niya, Morales had admitted to planting evidence during an operation against Filipino-Chinese drug suspects. So nakita niyo yung mga akusasyon kay Morales. Merong false testimony, merong planting of evidence. Hindi kaya lahat ng ito ay planted ni Morales. Bago nga matapos ng hearing na yon, Escudero said, senators have no chance to grill the blogger Maharlika who kept on harping about the alleged PIDEA leak because she does not want to return to the Philippines from the United States where she is based. The problem is Maharlika, the number one protagonist, character, whatever you call it, has no plans of attending. She has said so herself. Do we wait and keep the hearing open? Oh, yan, hindi ba? Ang lakas ng loob na sinabi ni Bato na ipatatawag niya itong si Maharlika kahit na siya daw ang magbayad ng pamasahe. Pero sinabi na pala ni Maharlika na wala siyang planong umattend. So, ano ang gagawin natin? Hanggat hindi umaattend si Maharlika, hindi puputulin yung hearing na yan. Although, sinabi naman ni De La Rosa that he intends to wrap up the investigation after conducting one more hearing. So, magkakaroon pa ng isang hearing. Tingnan natin kung talagang after ng hearing na yan, ihihinto na ni De La Rosa ito. Dahil nagmumukha na pong katawa-tawa ang Senado. Ang nakakaduda kasi, bakit ayaw pakinggan ni De La Rosa ang kanyang mga kasamahan? Majority na ang nagsasabi na itigil na yung hearing na yan dahil walang patutunguhan at nag-aaksaya lang kayo ng pera ng bayan. Pero parang may gustong patunayan si Bato. Kung mapapansin ninyo, halatang-halata na siya ay kumikiling kay Morales. Kapag nga naiipit si Morales ng mga resource persons, to the rescue kagad si De La Rosa. At nagagalit pa at nagtataas ng boses. Hindi tuloy maalis sa isipan ng tao itong sinabi ni former Senator Trillanes na ang hearing na yan ay ginawa
para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Pero sa tingin ninyo, magtatagumpay sila? Habang binabagsak ninyo si President Bongbong Marcos, lalong lumalakas ang suporta ng mayorya ng Pilipino sa ating mahal na presidente. At bilang panghuli, yung pong video na supposedly pangsabog ni Morales na idinawit pa ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos, yun daw ang kanilang pasabog ayon sa kanila ni Maharlika at ni Morales. Yung pala, lumabas itong scripted din. Pakinggan po natin ito. Kung nambubula ka, bakit idadamay mo ang pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ng istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Kasi, para ipatawag kita dito. Kaya nga, para mailabas mo yung Yes, sir. record na sabi mo. Yes, sir. Sir. Wow, ang galing mo. At may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit? During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang Lam? Sir, ginamit ko nga. O, ginamit mo? ko nga, sir. Kasi ganito nga, sir. Ano ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung Lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung Lam na yun doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. So ang pagkakaintindi ko nito, ginawa din niyang script na yan para ipakita kay Senator Bato at sa lahat na napakadali pong gumawa ng kwento at ng script. At nakita nyo naman kung ano ang naging reaction ni Senator Bato. As usual, kapag naiipit si Morales, nagagalit po si Bato. So paano naman tayong hindi magdududa kung ano ang totoong pakay ni Senator Bato de la Rosa sa mga hearing na ito? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.